Chapter 1. Naalimpungatan napabalikwas ng bangon si Tyrone. Ilang sandali lang ang kinailangan niya para mawari kung ano ang gumising sa kanya. May kumakatok sa pinto ng silid niya. Agad na tumayo siya para buksan iyon. Si Nurse Beth ang nabungaran niya. "Sir Tyrone, pasensya na. Ipinapatawag kasi kayo ni Don Anastasio." Kaba ang agad na naramdaman niya. Hindi na siya nag-abalang mag-usisa kung ano ang kailangan sa kanya ng lolo niya. Nilagpasan na niya ang nurse at patakbong tinungo niya ang silid ng lolo niya na kalapit lang ng silid niya. Nakapikit si Lolo Anastasio nang datnan niya ito. Mabilis ang agwat ng paghinga niya. "Tyrone? Lo, ako nga." Hinawakan niya ang kamay nito nang makalapit siya sa kama. "Dadalhin ko kayo sa hospital." "Hindi ko kailangan magpa-ospital." Tumilat ito. Kahit paano ay nabuhayan siya ng loob nang makita ang bahid ng pagkayamot sa mga mata nito. Sanhi ng sinabi niya. "Pero nahihirapan kayong huminga." "Baliwala ito. Nasasanay na ako. Hindi ko kailangan ng ospital. Sawang-sawa na akong magpabalik-balik sa lugar na yon. Wala rin namang nangyayari. Ganito pa rin ang lagay ko." May halong pagkainis na reklamo nito. Nauunawaan niya ang sentimiento nito. Para sa isang katulad nito na dati ay malakas at makapangyarihan, nakakapustrate marahil ang kalagayan nito ngayon. Mahina na ito, ni hindi magawang bumangon ng mag-isa. "Bakit niyo pala ako pinapatawag kung ganoon?" Tanong niya. Umupo siya sa gilid ng kama. "Hindi ako magkakaila sa'yo, Tyrone. Ramdam kong hindi na ako magtatagal." Mahina at mabagal ang pagsasalita nito. Napakalayo niyon sa nakasanayan niyang pananalita nito, na maotoridad at animo salita ng hari na walang mangangahas sumalungat. Nakaramdam siya ng matinding lungkot at panglulumo, sanhi nun. "Lo, ano ba yung pinagsasabi niyo?" Mabirong sita niya. "Masyado yata kayong nagiging madrama." "Hindi drama ito, lalaki. May mahalaga akong ipapakiusap sa'yo, kaya makinig kang mabuti." Hindi na muna siya umimik. "Alam kong naipangako ko sa'yo na balang araw ay ikaw ang magmamana ng Hacienda Leonides." Saan nito? Natatandaan nga niya ang pangako nitong yon. Kung tutuusin ay wala siyang karapatan sa lupaing iyon dahil hindi siya totoong kamag-anak nito. Tagaluto at sa kalaunan ay naging mayordoma ng pamilya nito ang inay niya. At ang itay naman niya ay tauhan sa hasyenda. Mismo siya noon nang may dumating na malakas na bagyo sa lugar nila. Natsyempong pauwi pa lang sa hasyenda ang Don mula sa Maynila nang abutan ito ng kasagsagan ng unos. Isang malaking puno umano ang nabuwal sa daraanan ng sasakyan nito. Tinapig ng driver ang manibela para iwasan ang puno. Nawalan marahil ito ng kontrol dahil nagtuloy-tuloy sa ilog ang sasakyan at nalaglag iyon doon. Pinaluhan ang Don ng mga tauhan ng hasyenda na nakatanggap ng balita. Ang itay niya ang lumusong sa nag-aalimpuyong ilog. Nagawa nitong mailabas mula sa sasakyan si Don Anastasio, pero biglang tinangay ito ng malakas na agos bago ito makarating sa pampang. Nailigtas ng ibang mga tauhan na malapit sa pampang ang Don, pero hindi na natagpuan ang ama niya. Mula noon ay kinupkup na silang mag-ina ni Don Anastasio. Pinag-aral siya at binihisan nito ng maayos. Hindi na siya itinuring nito na iba. Sa mansyon ng mga Leonide siya lumaki. At kung tatuhin siya ng Don ay para na rin siyang tunay na apo nito. Malaking bagay siguro na ang nag-iisang anak nito ay umalis ng lugar nila. Matagal na panahon na ang nakalilipas at hindi na ito nagpakita roon kahit kailan.
Kaya siya na lang ang pinagbuhusan nito ng atensyon at ng pagmamahal na kayang ibigay nito. Nang nakapagtapos siya ng kolehiyo ay tumulong na siya sa pagpapamalakad ng hasyenda. Nasiyahan daw ang Don sa ipinamalas niya. Kahit unti-unti. Ang ibang mga negosyo nito ay ipinamahala na rin sa kanya. Naipangako nga nito minsan na balang araw ay siya rin ang magmamana ng lahat ng yon dahil wala na itong heredero. Hindi raw nito gugustuhin ipabahala ang naipundar nito sa malalayong kamag-anak nito. But now, the old man seemed poised to sing a different tune. Pigil-hiningang hinintay niya ang sasabihin nito. At nung niya napagtanto na gano'n na lang pala ang pagpapahalaga niya sa ipinangako nito sa kanya. Inasahan na niyang balang araw ay magiging kanya ang mga ari-arian nito. Sabihin ng makapal ang mukha niya, pero pakiramdam niya ay karapat-dapat naman siyang magmana noon. Siya ang nagpakahirap na palaguin ang karamihan sa mga yon. Naging mas produktibo ang mga fruit orchards dahil sa ginawa niyang pag-aaral ng tamang pagpapatubo at pagpaparami ng bunga ng mga ekta-ektayang prutasan nito. Siya ang nagsaliksik ng husto ng magagandang lahi ng baka na aakma sa lahing na parami na sa hasyenda. Dahil doon ay naging mas mahal ang bilihan ng mga yon. Siya ang nakipag-usap sa mga dealers ng thoroughbred, ng mga kabayo nang mag-angkat sila ng mga yon para palahian sa hasyenda. Halos lahat ng mga negosyo ni Don Anastasio ay alam niya ang pasikot-sikot. Paano ay pinag-aaralan niya ng mabuti ang mga yon para mapaganda pang lalo ang takbo. Kahit ang Don ay nagpahayag ng pagsang-ayon at papuri sa mga nagawa niya. Kaya hindi na siguro alangan na sa kanya iwan ng matanda ang mga ari-arian nito. Lalo at wala na ngang maituturing na tagapagmana ito. Ayon din kay Don Anastasio, ang nag-iisang anak nito na naglayas ng hasyenda pagkatapos ng isang matinding alitan sa pagitan ng mga ito ay napag-alaman nitong matagal nang pumanaw. Hindi mo magugustuhan itong sasabihin ko, Tyrone. Pero hinihingi ko ang pangunawa mo. Patuloy ng matanda. Nalaman ko kailan lang na may apo ako. Hindi agad siya nakapagbigay ng reaksyon. Para kasing nabingi siya sa narinig niya. Hindi niya inaasahan yon. The thought had entered his mind before. Naisip niya na paano nga ba kung may apo pala ito. But he soon forgot about it. Kung may apo ito, dapat ay noon pa nito nabanggit sa kanya ang tungkol dito. Alam niyang may inupahan ito noon pa na isang investigador para alamin ang sinapit ng nag-iisang anak nito. Ang tanging na ipagbigay alam sa matanda ay noon pa yumao ang anak nitong si Sereno. Kung ganoon, ano ang pinagsasabi ng Don? Hindi kaya nag-uulyanin na ito? May apo ako, Tyrone. Kailan ko rin lang nalaman ang tungkol sa kanya. Ang walang kwentang investigador na inupahan ko ay hindi ginawa ng mahusay ang kanyang trabaho. Pero paano niyo nalaman? Itinaas nito ang isang kamay nito. Hudyat na tumahimik siya. Kapag Juan ay saka nito isinalaysay kung paano nito natuklasan ang tungkol sa pagkakaroon nito ng apo. May lumang files daw ng isang abogado na ipinadala sa bahay na yon. Matagal na ang mga files at dahil namatay sa isang sakuna ang abogado at wala naman itong mga partners, nagpasya ang sekretarya nito na ibalik ang mga files sa mga taong pinagtutungkulan ng mga yon. May kalakip na mensahe ang file. Hindi na raw matunton ang dating address ni Sereno Leonides. Kaya ang binigay nitong provincial address na lang ang pinagdalhan ng mga dokumento. Kasama sa mga dokumento ang ilang mahalagang bagay tungkol sa anak ng Don. At hango sa mga iyon, natuklasan nito na may naging anak pala si Sereno Leonides. Gusto ko sanang pag-isipan mang mabuti ang nalaman ko bago ako gumawa ng pasya. Pero bigla akong nangamba
na baka maubusan na ako ng oras, kaya naisipan kong ipatawag ka. Lo, gabi na. Bukas na natin pag-usapan ang bagay na to. Pahinuhod niya. Halata kasing nahapo na ito. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas mula nang ma-stroke ito. Nanatili ito sa ICU sa loob ng 2 linggo at may pagkakataong ipinalagay ng mga manggagamot nito na hindi na ito magigising. Pero nalagpasan nito ang crisis. Yun nga lang, mahinang-mahina na ito. Nagpumilit itong ma-discharge sa ospital, kahit ang mas gusto ng mga doktor ay manatili pa ito roon. Pero mapilit ang Don, kaya walang nagawa ang mga doktor. Ilang araw na ang nakararaan mula nang makauwi ito. Kahit may pribadong nurse na nag-aalaga rito, madalas pa rin niyang kinukumusta ang lagay nito. Ilang beses siyang tumatawag sa bahay kapag nasa labas siya, at hindi na muna siya lumuluwa sa syudad na katulad ng nakagawian niya. Ipinapamahala na muna niya sa ibang mga tauhan nila ang mga gawaing pwede niyang ipagawa sa mga ito. Hindi ko ito gustong ipagpabukas pa, Tyrone. Paano kung hindi na pala ako magising? Sa palagay mo ba ay matatahimik ako sa kabilang daigdig kung mamamatay akong hindi na itatama ang pagkakamaling nagawa ko? Lo, hindi pa kayo mamamatay. Giit niya. Hindi ka Diyos, kaya hindi mo alam yon. Muli ay inalihan ng pagkayamot ang tinig nito. Kaya sana ay makinig ka na lang sa sasabihin ko. Okay, Lo, makikinig ako. Saan niya? Habang nakikinig siya ay unti-unti ring bumabagsak ang kalooban niya. What the old man was asking him to do seemed too much. Ganun pa man, para ding wala siyang pagpipilian kundi sundin ang sinasabi nito. Nagmamarakulyo ang kalooban niya. Hindi lang dahil naalis bigla sa kanya ang karapatang magmana ng ipinangako nito sa kanyang mga ari-arian, kakailanganin pa niyang magpakahirap para kilalanin ang isang taong kung tutuusin ay maituturing niyang kaagaw niya sa pamana nito. Mangako kang susundin mo ang bilin ko, Tyrone. Anong matanda? Ipinapangako ko po. Pahayag niya. Salamat. Maraming salamat. Anito, tsaka pumikit na. Sige, magpahinga ka na. Utos nito kapag daka. Nag-atubilid siya. Pagod lang ako at hindi pa mamamatay. Sabi nito. Makakatulog na ako ngayon ng mahimbing dahil alam kong hindi mo sisirain ang pangakong binitawan mo sa akin. Sige, Lo, magpahinga na kayo. Bago niya iwan ito ay dinampian niya pa ito ng halik sa noo. The old man looked so fragile. Ang dating matigas pang pangangatawan nito ay yayat na ngayon. Lubog ang mga mata nito. Tuyot ang balat. Pero tandang-tanda pa niya kung gaano katigas ang paninindigan nito noon. Kapag nakapagpasya ito, napakalabo ng mabago pa ang isip nito. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng paglalayas ng nag-iisang anak nito. Pero ayon sa bali-balita, gusto raw piliin ni Don Anastasio ang babaeng pakakasalan nito. Whatever the reason, it happened a long time ago. Yun nga lang, ngayon ay natuklasan niyang may dala palang komplikasyon sa buhay niya ang bagay na nangyari matagal na panahon na ang nakalilipas. Sagad pa niyang pinagmasdan ang matanda bago niya iniwan ito. Mukhang nakatulog na ito bago pa man niya marating ang pinto. Dahil pagbalik niya rito bago siya lumabas, nakita niyang payapa na ang itsura nito. Bumalik na siya sa kwarto niya. Hindi agad siya nakatulog dahil binabagabag siya ng natuklasan niya. Pati na ng mahigpit na ibinilin sa kanya ng Don. Magmamadaling araw na nang kusang pumikit ang mga mata niya. Pero agad din siyang ginising ng malakas na pagkatok sa pinto ng kwarto niya.
Sir Tyrone, si Don Anastasio. Anong nurse nang pagbuksan niya ito. Base sa ekspresyon nito, nahulaan na niya kung ano ang nangyari sa matanda. Ipinagsak ni Syra ang katawan niya sa armchair. Sa kanya itinaas ang mga paa niya sa mesita. It was a very unladylike pose, but she was far too tired to care. Inabot niya ang kopita ng alak na sinalina niya ng inumin kani-kanina lang. Saka siya lumagok mula roon. Isa siya sa mga events coordinator ng Socials Unlimited. At sa buong linggong iyon ay kung ilang mga okasyon ang siya ang humawa. May debut, may golden wedding anniversary, may business workshop at may seminar para sa mga matataas na executives. Punong-puno ang linggo niya at madalas ay lagpas hating gabi na siya nakakauwi. Not that she was complaining. May komisyon kasi silang mga coordinators sa bawat event na hawakan nila, kaya mas marami siyang trabaho, mas marami siyang kita. Habang sumisipsip siya mula sa kopita ay tumingin siya sa paligid. Not bad, wika niya sa sarili. Isang townhouse ang tinitirhan niya. Hindi man purong galing sa sariling kayod niya ang ipinambili niya noon, may dulot na ring satisfaction sa kanya ang kaalamang may maipagmamalaki na siya sa buhay. Ang ipinang down payment niya sa townhouse ay ang perang nakuha ng mami niya sa insurance ng daddy niya. O mas akma sigurong sabihin na stepfather niya, ang ikalawang ama niyang si Victor Ordonez. Ang tunay na ama niya ay yumao na nung bata pa siya. Nag-asawa uli ang mami niya pagkalipas ng 2 taon. At dahil doon ay si Victor Ordonez na ang kinalakhan niyang ama. He was a good man. Kahit hindi nagkaanak ito at ang mami niya ay naisip pa rin nitong paghandaan ang anumang mangyayari dito. Isang inhinyero ito. At yumao ito nang ang plant na kinaroroonan nito ay magkaroon ng minor explosion. Minor nga lang ang pagsabog, pero sanhi nun ay may tumagas na nakalalasong usok. Isa ito sa mga nakamatay. Malaki-laki ang halagang nakuha ng mami niya. Ipinigay nito iyon sa kanya nang mag-asawa uli ito. Ipansimula raw niya. Ibinila niya iyon ng townhouse dahil mas gusto niyang mag-solo na kaysa pumisan sa ina niyang may bago ng asawa. Byudo iyon pero may 2 anak. Kasama ng mami niya ang mga ito sa bahay nila. Namatay sa cancer ang mami niya, lagpas 2 taon na rin ang nakalilipas. At naisanla umano ang bahay para ipagtusto sa pagpapagamot dito. Ang ikalawang stepfather niya ang nagpupursige na tubusin ang bahay sa pagkakasanla. Kaya ang balak niya ay hindi na maghabol sa bahay nila. May sarili na rin naman siyang tirahan at galing pa yon sa sariling pagod niya. Kung may ipinanghihinayang man siya sa bahay, iyon ay ang magagandang alaala na taglay niya sa kanyang paglaki. Pero wala raw sa lugar o bagay ang mga alaala, kundi nasa isipan ng taong nagtataglay nun. So she would keep the memories in her mind and heart and leave the house to her mother's third family. Alam niya, minahal nito ang mga yon at minahal din siya ng mga ito. So, she had a house, a car, a job she enjoyed, and one that paid well. May kasintahan na rin siya at siguro balang araw ay maiisipan na rin nilang magpakasal. All in all, she could say her life was great. Yun nga lang, kung minsan pakiramdam niya ay wala na siyang buhay dahil sa sobrang kaabalahan at kapaguran. Kahit nga ang kasintahan niyang si Benji ay nagrereklamo na dahil bihira na raw silang magkita. Pero ang katwiran niya, dapat niyang samantalahin ang pagkakataon. Habang maganda ang pasok ng pera sa kanya, ay gusto niyang madagdagan pa ang ipon niya sa bangko. Muli siyang sumimsi mula sa kofita. Pagod na pagod talaga siya. Sa Tagaytay pa kasi ginanap ang event na siya ang namahala.
Gabi na iyon natapos at nagmaneho pa siya. Umulan pa naman nang kaaalis pa lang niya sa Tagaytay at hanggang makalabas siya ng SLEX ay mataas pa rin ang buhos noon. Why don't you get a driver? Iyon ang madalas na iginit ni Benji sa kanya. Kaya naman daw niyang pasahuran iyon kung bakit nagtitipid pa siya. Itong huli ay napagtanto niyang may punto ito. Malaking tulong sa kanya kung hindi na siya ang magmamaneho patungo sa mga lugar na pupuntahan niya. Magagamit niya ang oras ng pagbebiyahe para sa pagtatrabaho. Kahit paperwork lang ang maasikaso niya, ay may panonooran na rin iyon. It would help her conserve her energy. Hindi niya gusto na kung sino-sino lang naman ang arkilahin niya bilang tagapagmaneho. Kaya nagpahanap siya sa mga kakilala ng mairerekomenda ng mga yon. She took a last gulp of her drink and then she got up. Tumuloy siya sa kusina. Sumubo lang siya sa anniversary party na pinamahalaan niya. Kaya ngayon ay nakakaramdam na siya ng gutom. Pinuksan niya ang refrigerator. Naghalugog siya roon. Napangiwi siya. Wala ni isa sa mga tirang naroon ang mukhang makakain pa. Hindi siya regular na nakakapag-grocery, kaya wala ring laman ang refrigerator na pwede niyang gamitin sa pagluluto. Pati nga yata mga delata ay naubusan na siya. Tinatamad na siyang magpa-deliver, kaya sa dakong huli, nagpasya na lang siyang uminom ng gatas. Pagkatapos noon ay tumuloy na siya sa kwarto niya. Nag-shower siya, tsaka humiga na sa kama. Her life was great, but there were times when she felt so empty. Sa mga ganoong pagkakataon niya ramdam na ramdam ang pag-iisa niya sa buhay. Well, it won't last. Wika niya sa kanyang sarili. May nobyo siya at malamang nga na darating ang pagkakataong pag-uusapan na nila ang tungkol sa kasal. She wouldn't be alone for long. Sa kalaunan ay kusahan ng pumikit ang mga mata niya at nakatulog na siya.